Bilang mga Kristiyano, mayroon tayong patakaran sa buhay. Dapat po natin tandaan, mga minamahal, ano man po ang ating ginagawa, may pagpapasalamat sa Diyos. Amen po ba? Di ba, bawat ginagawa natin, may pagpasalamat sa mahal na Panginoon. Dati, kain na kaagad tayo, hindi tayo magpapasalamat. Pagising natin sa umaga, hindi tayo magpapasalamat. So ngayon, yung buhay natin bilang Kristiyano, bawat ginagawa natin ay may kasamang pagpapasalamat. So iba na tayo, mga minamahal, sa mga hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 31, kindly? From the book of 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever you do all the glory of God. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 10, talata 31. Kaya kung kayo'y magsisikain man, o nagsisinom man, o naman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Bawat ginagawa natin, ito po ay ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Hindi para sa ating kapwa, hindi para sa ating sarili, o kanino man, kundi para sa kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay. Amen. Ang tunay na Kristiyano ay ipinaghiwalay ng Diyos, una, sa kalikuang ginagawa ng mga di matuwid. So, pinaghiwalay. Ayaw ng Diyos na tayo makisama, mga minamahal, sa mga ginagawa ng hindi matutuwid. Ibig sabihin, sasama tayo sa mga matuwid din. Na katulad natin na matuwid, tinutuwid ng ating mahal na Panginoon. Kaya, lalo na ngayon, sa ating panahon, lumalaganap na po yung mga gawaing mga makasanglibutan. Kahit sa mga kabataan, mga minamahal, mga laro, mga games, sa cellphone, andyan yung mga sugal, kahit hindi ka nalalabas sa bahay, ay mapagkamalan kang mabuti. Hindi ka nakikita na lumalabas kaso, nasa cellphone ang lahat ng mga gawaing mga makasanglibutan. Paglalaro ng kung ano-anong mga games, mga minamahal. Mayroon tayong kapatiran doon sa dako ng Zamboanga. Isang sister. Laging naglalaro ng ML. Hindi na kumakain. Ang nangyari, mga minamahal, biglang sumakit yung tiyan. Na talagang halos mamatay, mga minamahal, ng ating mahal na kapatid. Subalit, dahil pasalamat siya, mayroon siyang kapatid na mainit na naglingkod sa mahal na Panginoon. Dinala siya sa gawain, nilihan sa mga manggagawa, mga minamahal, pinagsisi. Tinatanong ano yung ginagawa. Sabi niya, lagi lang na siya naglalaro, hindi na kumakain. Na-addict na sa ML. Buti na lang, naawa ang mahal na Panginoon. Siya ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Buti naagapan. No? Maraming iba. Marinig natin sa mga balita, nagpakamatay. Mayroong balita, mga minamahal, na naglalaro ng Roblox. So, biglang may nag-pop up. Tapos sinabihan, magbigti ka. Kung hindi, papatayin ka namin. So bata pa, mga minamahal. Doon, bigti siya, mga minamahal. Buti na lang, naagapan ng mga magulang. Mga minamahal, pinakita sa balita na nagmarka talaga yung tali sa liig.
Buti na lang naagapan, kung hindi, wala. Grabe mga minamahal, mga gawa ng kaaway. Sabi ng Biblia, layuan maging ang sa anyo ng mga masama. Yung mga anyo ng masama, laruan. Layuan. Mga paglalaro. So, gawaing mga makasalibutan yan eh. Hindi man matawag mabuti yan. Kasi hindi ka na, pag na-addict ka na, hindi ka nakakain, hindi ka na mawala na yung respeto sa mga magulang mo, hindi ka na makikinig. Paano masabing mabuti yan? Talagang masama talaga yan. At nakakasama ng katawan. Pati yung spiritual, kung naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, apektado yung spiritual. Kaya, mayroon din yung sa balita, naglalaro siya ng ML. Biglang nagpap-up, binigyan siya ng gawain or task ng minamahal. Ang unang pinagawa sa kanya, sunugin ninyo ang inyong paaralan. So yung bata, mga minamahal, sabi, kung magawa mo itong task na ibinibigay namin sa iyo, bibigyan ka namin ng malaking pera. Pero pag hindi, papatayin ka namin. Yung mga minamahal, nag-post siya, bago gabi siya sinasabihan, nag-post siya. Sabi niya, I will burn our school tomorrow. Buti na lang mga minamahal, nakita ng mga classmate, nakita ng mga teacher, kaya grabe, pagka kinaumagahan, mga minamahal, talagang pinuntahan nila yung bata na yun na nag-post, at saka talagang susunugin talaga niya, naganda na siya ng mga gamit. Bakit mo sunugin yung paaralan ninyo? Sabi niya, mayroon kasi nag-utos sa akin, bibigyan ako ng malaking pera. Tingnan nyo, buti na agapan kung wala. Nako. Mga nangyayari ngayon, nakita natin sa mga balita. Mga kaganapan, mga nangyari sa mga eskwelahan. Gawa yan ang kaaway ng ating dakilang Diyos. Amen. Sabi ng Biblia, layuan maging sa anyo ng masama. Gawin natin yung kalooban ng mahal na Panginoon. Tayo magpakabanal, ano yung mga iniutos sa banal na kasulatan, gawin po natin dahil ang Diyos po, mga minamahal, ay matuwid, banal. Amen? Anong sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 15 up to 16, kindly? From the book of 1 Peter chapter 1, verse 15 up to 16. But as he which has called you is holy, so be you holy in all manner of conversation, because it is written, be ye holy, for I am holy. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 1, talatay 15 hanggang 16. Sa 15, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sa 16, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Amen. Balakpakan po natin ating dakilang Diyos. So banal ang Diyos, mga minamahal. Tayo tinawag ng ating mahal na Panginoon sa totoong gawain. A church of the living God, buhay ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Hindi maiwasan, maka-encounter tayo ng mga tukso o gawa ng kaaway. Sabi ng Biblia, mag-ingat tayo. Pinapag-ingat tayo. Ay pag lagi natin sinusunod ang kalooban ng mahal na Panginoon, madalo tayo sa gawain, nagpupuri tayo, nagpakabanal tayo, mga minamahal, ginagawa natin anong pamang mga nais gawin para sa kaluwalhatian at mahal na Panginoon, ginagawa po natin, hindi tayo matutukso ng kaaway. Dahil ang Diyos natin na pinaglilingkuran Diyos sa buhay, kaya tayong ihiwalay, kaya tayong iingatan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya kung walang kabanalan, without peace and holiness, no one can see the Lord. So hindi daw po natin makikita ang Diyos. Paano kung mag-rapture? So hindi tayo ma-rapture kasi hindi natin makikita ang Diyos
importante rin itong kabanalan kahit saan tayo mga minamahal. Amen? Kaya pag hindi tinuturo ang kabanalan, ibig sabihin, hiwalayan natin yan. Huwag tayong sasama. Amin na mahal. Kaya, kailangan nakasiparet tayo sa mga taong hindi gumaganap ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. At tinuturuan tayo na pwede natin sila dalhin sa tunay na gawain. Pwede natin sila dalhin, mga minamahal, o turuan sa ating mga ginagawa para sila din po ay hindi mapapahamak. Amen po ba? So ang tunay na mananampalataya ay makikita sa bunga. By their fruits you shall know them. So pag tunay na faithful yan siya, mga minamahal, makikita mo talaga yan sa kanyang mga ginagawa. Hindi yung sa salita lang, yan po ay faithful yan siya. Pero yung kanyang ginagawa, walang pagbabago, mga masama yung ginagawa, hindi yan tunay na faithful. Kasi si Pablo dito sa Biblia, from sinful life to holy life. Siya binago ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya mga nagsisigawa ng mga kalikuan sa mata ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, not inherit the kingdom of God. Hindi po makapasok sa kaharian ng Diyos. So sino-sino ang mga taong ito, mga kabatid? Basahin po natin, 1 Corinthians chapter 6, verse 9 up to 10. From the book of 1 Corinthians chapter 6, 9 up to 10. Know ye not the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. 10. Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 6, ang talatay 9 hanggang 10. Sa 9, o hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, niyang mga nanamba sa Diyos-Diyosan, niyang mga ngalunya, niyang nang bababae, niyang mapakiapid sa kapwa lalaki, niyang mga magnanakaw, niyang masasakim, niyang mga maglalasing, niyang mapagtungayaw, niyang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Amen ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Yan po ang mga nagsisagawa ng kalikuan sa mata ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang mga gumagawa ng kalooban ng Diyos, so mayroon pong eternal life. Buhay na wala hanggan doon sa kanyang piling. Pag-ibasa Romans chapter 2, verse 6 up to 8. From the book of Romans chapter 2, verse 6 up to 8. Who will render to every man according to his deeds? To them who with patient continuance and will doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. But unto them that are contentious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation, and wrath. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 2, ang talatay 6 hanggang 8. Sa 6, na siyang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa 7, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting magawa ng paghahanap ng kaluwalhatian at puri ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Sa 8, datapwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkos nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuotan. Amen ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Kaya mga minamahal, may freedom tayong pumili. Gusto natin ang buhay na walang hanggan sa piling natin mahal na Panginoon, gawin natin yung mga bagay na ikaluwalhati ng ating dakilang Diyos. Mga pagtalima sa katotohanan. Pero kung gawin natin yung mga bagay
na hindi kaya-aya sa paningin ng ating mahal na Panginoon, so hindi po pagmana ng pangako ng Diyos. So they are going to perdition. So kawawa yung buhay, mga minamahal. Sabi nga nila, buti pa hindi ka naisilang sa mundong ito. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, hallelujah, na tayo'y maglingkod sa buong katotohanan. Kaya ang tanong, bawal ba or kasalanan ang sugal? Talagang bawal ang sugal. Ngayon nandyan na sa cellphone Kahit bata, pwede na magsugal. So, totoo talaga yung sinabi ng Biblia ni Apostol Pablo, in the last days, perilous time shall come. Mapanganib. Ayun po ang pansinin natin, mga minamahal, sa ating panahon ngayon. Mapanganib, nasa bahay na. Halos mga bata, may mga cellphone na Yung sugal, wala naman tayong mababasa sa Biblia na tinutukoy talaga yung word na sugal. Tulad ng word na bakla o tomboy, walang mababasa sa Biblia. Pero sa ating binabasa kanina, yung ng bababae at saka yung ng lalaki, no? Mapakiapid sa kapwa lalaki, yun na. Amin ang mahal. Bakla at saka tomboy. Sabi nga ng Biblia, hindi makapagmana ng kaharian ng Diyos. So, dili malangit. So, walang nakasulat, kami naman, na talagang word na tomboy at bakla. Pero, alam naman natin yung mga ginagawa ng mga ganon. Dito, kahit yung sugal, mga minamahal, wala kang mababasa. Pero, sabi ng Biblia, pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyang nalalaban sa katutubo. Ito po yung walang kabanalan. And then, gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki. Yun po mababasa natin. Sa sugal, ganon din. Walang tinutukoy salitang sugal. Pero, unawain po natin ang talatang ito, mga minamahal. Isaiah chapter 49, verse 4, kindly. From the book of Isaiah chapter 49, verse 4. Then I said, I have labored in vain. I have spent my strength for naught, and in vain, yet surely my judgment is with the Lord, and my work with my God. Dito po sa Isaiah, kapitulo 49, ang talatay 4. Ngunit aking sinasabi, ako'y gumagawang walang kabuluhan. Aking ginugugol ang aking lakas sa wala at sa walang kabuluhan. Gayumay, tunay na ang kahatulan sa akin ay nasa Panginoon at ang kagantihan sa akin ay nasa aking Diyos. Amen. Ang Diyos magpala sa kanyang banal na salita. Sa maliwanag, ako'y gumagawang walang kabuluhan. Walang kabuluhan yan makikita mo, mayroon namang nagpo-post, mga minamahal, no? Minsan, ano tayo? Ano kaya yung sugal na yon? No? Bakit maraming na-addict? So, tingnan natin yung mga post nila. So, makikita mo, nandun. Amin na mahal, talagang, nagmumura. Pag natalo, nagmumura, mga minamahal. Kahit manalo, nagmumura pa rin. So, walang kabuluhan. Mayroong tumawag sa aking kasama, mga minamahal, nung kami nagpunta sa jail, sabi niya, naubos yung 50 mil niya. Dahil sa sugal. Diyan sa cellphone, mga minamahal. Ang tawag ng sugal na yun. Yung maraming, ngayon, mga minamahal, sa sugal na yan, sa cellphone. Scatter. Tama. So, naubos daw. Mga minamahal, narinig ko kasi naka loudspeaker Nagmumura, sabi niya, natalo siya, mga minamahal, naubos yung laman ng GCash niya. Paano na yung mga pangailangan sa bahay niyan? Kung mayroong asawa, mayroong anak, kawawa, mga minamahal. Kaya wala talagang kabuluhan. Sabi pa nila, sa umpisa, mananalo ka. Alam nila sa umpisa na mananalo sila. Tapos sa huli, matatalo sila. Pero ginagawa pa rin nila, mga minamahal. Ibig sabihin, gawa po yan ng kaaway. Everybody shout, praise the Lord. Walang kabuluhan, hindi tayo dyan, mga minamahal. So, makisali.
Kaya ang ating gagawin, lagi na tayo magpuri, mga minamahal. Kung mayroong trabaho tayo, magtrabaho tayo. Mayroong negosyo, magnegosyo tayo. Yun gawin natin, yung mga bagay na walang, yung talagang, yung hindi. Oh? Huwag natin gawin yung mga hindi kaya-aya, yung walang kabuluhan. Hindi yung makabuluhan, yung talagang makatulong pa tayo, hindi lang sa ating pamilya, maging sa ating kapwa, sa banal na gawain, mga minamahal, at dyan tayo pagpalain pa ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ano't kayo'y nagpapagal ng salapi na sa hindi pagkain at inyong gawa sa hindi nakabubusog. Oh. Isaiah 52 verse 2. Isaiah 43:7, bawat tumatawag sa aking pangalan ay yung aking nilikha, ay sa aking kaluwalhatian, yung aking inanyuan, oo, yung aking ginagawa. Kaya tayo po'y tinawag ng ating mahal na Panginoon sa kanyang pangalan at para sa kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin, mga minamahal, gumawa siya ng tao para sa kanyang kaluwalhatian. Pero ngayon, makikita natin anong mga nangyayari, mga minamahal, ay talagang nadaya ng kaaway. Pag-pray lang po natin, mga kapatid, at lalo na yung ating sarili, na huwag tayong madaya, mga minamahal, mahirap na. Madaya tayo ng kaaway. Maging alipin tayo ng kasalanan. Pinagpala tayo dito, mga minamahal. Yung kapatid natin kanina, nagpatotoo. Yung mama niya, bulag. Patuloy lang dumadalo sa gawain. Tuloy-tuloy lang, mga minamahal. Gumaling na, nakakakita na. Palakpakan po natin dakilang Diyos. So mayroong mga himala, mga tanda na tunay ang Diyos na tumatawag sa atin. Na nagpili sa atin, mga minamahal. Amen. Mula sa kadiliman at tayo dinala sa kaliwanagan. Nandito tayo, kasama natin ang ating mahal na Panginoon, laging nagbabantay, nag-iingat, nagpapala sa bawat isa sa atin. Amen. Mayroon ang testimony ating beloved Sister Merlin, amigo. Dating duling. Ayun, duling sa Bisaya. Ha? Alibat. Dating duling, mga minamahal. Oh. Dumalo lang sa gawain. Lagi lang dumadalo siya. Kasama na yung kanyang pamangkin. Nung nagtagal, mga minamahal, nagtaka, nung nag-eyes to eyes sila sa kanyang pamangkin, biglang nabigla yung kanyang pamangkin. Sabi ng pamangkin, oy, straight na yung paningin mo. Pinagaling ka ng mahal na Panginoon. Oh, saan ka maghanap niyan? Duling dito. Pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Oh? Yung sa Bugo, mga minamahal, dating pastor. Dating pastor, mayroon siyang sakit na TB. Hindi siya gumaling, mga minamahal, sa kanyang pagkapastor. Magaling siya mangaral, pero yung pinapangaral niya ay hindi mga nagkatotoo sa kanyang buhay. Hindi nangyayari sa kanyang buhay, walang kagalingan, ay hanggang lumalala na po yung kanyang karamdaman, mga minamahal. Matod pa niya, lisod na kaayo ang iyang kahimtang. So, ang kanyang mga gamit, nasiparet na. Hindi na pwede, mga minamahal, yung kanyang mga loved ones na gagamitin yung mga ginagamit niya. Tapos, nakaplano na yung kung saan siya ibuburol, kung saan siya ililibing. So wala ng pag-asa, mga minamahal. Pero nung mabuksan yung ating radio program, the Jesus Miracle Hour, nagkaroon siya ng pag-asa. At dumalo sa gawain, mga minamahal, dyan sa Bugo, hallelujah, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, pinagaling ng ating mahal na Panginoon, dating pastor, hallelujah, binago pa yung kanyang buhay. Amen. Hindi natin nakalain na tayo mapunta sa gawain ito, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, talagang pinagpala tayo. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Shout, praise the Lord! Shout, praise the Lord! Mga minamahal, tayo pong lahat ay tumayo.